Golden State Warriors gusto panatilihin si Horford at Porzingis. LeBron James sa Warriors lumalakas na naman ang balita. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin. Mga ka-Dub Nation, mukhang seryoso talaga ang Golden State Warriors na palakasin pa ang kanilang frontcourt ngayong off-season. Ayon sa latest report ng NBC Sports Bay Area, gusto pa rin ng Warriors na maibalik sina Kristaps Porzingis at Al Horford para sa susunod na season. At sa totoo lang mga kaibigan, ito ay isang malaking senyales na hindi pa tapos ang championship window ni Stephen Curry. Dahil matapos ang disappointing playoff exit ng Warriors, malinaw na nakita ng management kung ano talaga ang kulang sa team. Hindi shooting, hindi experience, kundi size. Kailangan nila ng legit rim protector, rebounding, at mas physical na presence sa ilalim. Unang pag-usapan natin si Kristaps Porzingis. Nung una siyang dumating sa Warriors, maraming fans ang nagduda dahil alam naman natin ang history niya sa injuries. Pero nung healthy siya, ibang klase talaga ang impact niya. Imagine ninyo ito mga ka-Dub Nation. Mayroon ka ng greatest shooter of all time sa katauhan ni Steph Curry, elite playmaker, motion offense ng Warriors, tapos bigla kang nagkaroon ng 7'3" stretch big na kayang mag-block ng shots, tumira ng tres, mag-post up, at maging lob threat. Iyon ang binigay ni Porzingis sa Warriors. Napansin natin na mas naging dangerous ang spacing ng Golden State dahil hindi na basta-basta makakatulong ang kalaban kay Steph. Kapag iniwan mo si Porzingis sa perimeter, kaya kanyang parusahan sa 3-point line. At kapag maliit ang bantay sa kanya, automatic mismatch. Hindi lang yon, malaki rin ang naging impact niya sa depensa. Matagal ng problema ng Warriors ang rim protection lalo na kapag wala si Draymond Green sa ilalim. Pero nang dumating si Porzingis, nagkaroon sila ng tunay na shot blocker. Mas naging agresibo ang perimeter defense ng Warriors dahil alam nilang may sasalo sa likod. Pero syempre may malaking concern, availability. Ito talaga ang pinakamalaking problema kay Porzingis buong career niya. Kapag healthy siya, superstar level talent talaga. Pero ang tanong, kaya ba niyang manatiling healthy sa buong season? At ito ang isa sa pinakamahirap na desisyon para sa Warriors front office. Dahil kung bibigyan nila si Porzingis ng malaking kontrata, malaking risk iyon. Pero kapag pinabayaan naman nila siyang umalis, posible ring mawala ang pinakaimportanteng size advantage nila. At sa tingin ko mga ka-Dub Nation, willing mag-risk ang Warriors dito dahil alam nilang limitado na lang ang prime years ni Steph Curry. Habang nandyan pa si Steph, kailangan nilang mag-all-in. Ngayon pag-usapan naman natin si Al Horford. Sa totoo lang, hindi flashy si Horford. Hindi siya laging top scorer, hindi siya viral sa highlights. Pero grabe ang halaga niya sa winning basketball. Isa siya sa pinaka-underrated veteran sa NBA. Kahit medyo may edad na, napakalaki pa rin ng contribution niya sa Warriors ngayong season. Una sa lahat, leadership. Alam natin na championship team ang Golden State dahil sa culture nila. At malaking tulong si Horford sa locker room dahil veteran siya na maraming playoff experience. Pangalawa, defense. Kahit hindi na siya kasing bilis dati, sobrang taas pa rin ng basketball IQ niya. Marunong pumosisyon, marunong dumepensa sa pick and roll, at marunong magbasa ng opensa ng kalaban. Pangatlo, spacing. Napakahalaga nito sa system ni Steve Kerr. Dahil kahit center si Horford, kaya niyang tumira sa labas. Ibig sabihin, hindi sumisikip ang floor para kina Steph at Jimmy Butler. At napansin natin ngayong season na kapag nasa court si Horford, mas organized ang depensa ng Warriors. May mga games pa nga na siya ang naging stabilizer kapag nagkakagulo ang offense. Ngayon ang tanong, kaya bang i-retain ng Warriors pareho sina Porzingis at Horford? Ito ang magiging challenge. Dahil bukod sa salary cap concerns, kailangan ding isipin ng Warriors ang future ng roster nila. Hindi na bumabata sina Steph Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, at maging si Horford. Kaya kailangan din nilang magdagdag ng younger players. Pero ayon sa reports, gusto pa ring panatilihin ng Warriors ang veteran core dahil naniniwala silang may chance pa silang lumaban sa title. Ang problema lang talaga ay health at consistency. At dito rin papasok ang NBA draft. Dahil hawak ng Warriors ang number 11 pick, maraming fans ang nagtatanong, ita-trade ba nila ito para sa another star? O gagamitin nila para kumuha ng young center o wing? Possible kasi na gamitin ng Warriors ang draft pick para makakuha ng mas batang big man na pwedeng matuto kina Horford at Draymond. Pero posible rin na gamitin nila ito sa trade package kung may superstar na available. At alam naman natin ang Warriors, kapag may chance manalo ng championship,
willing silang gumawa ng malaking move. Isa pang importante rito ay si Steve Kerr. Dahil according sa recent interviews, aminado si Kerr na kailangan nilang maging mas malaki at mas physical next season. At obvious naman kung bakit. Sa modern NBA ngayon, mahirap manalo kapag undersized ka. At ngayon, mukhang muling umiinit ang isa sa pinaka-wild ngunit pinaka-exciting na NBA rumors nitong off-season. At oo, tama ang nabasa ninyo. Ang posibilidad na magsama sina LeBron James at Stephen Curry sa Golden State Warriors ay muling lumalakas ayon sa mga bagong reports at insider discussions ngayong off-season. Matagal nang may koneksyon ang Warriors kay LeBron James. Hindi na sikreto na sinubukan na noon ng Warriors na i-trade si LeBron mula sa Los Angeles Lakers at ayon sa iba't ibang reports nitong nakaraang mga buwan, isa pa rin ang Golden State sa mga teams na posibleng target ni LeBron kung sakaling hindi siya manatili sa Lakers. At ngayon, mas lumalakas ang usapan dahil sa latest situation ng Lakers. Matapos ang isa na namang disappointing playoff run, maraming analysts ang naniniwalang posible nang magbago ang direksyon ng Lakers franchise. Habang tumatanda si LeBron, mas umiikli na rin ang kanyang championship window. At ayon sa report ng Blue Man Hoop, binanggit ni NBA insider Mark Stein na kabilang ang Warriors sa mga realistic options ni LeBron sakaling umalis siya sa Los Angeles. Pero sinabi rin niya na priority pa rin ni LeBron ang manatili sa Lakers kung magiging maayos ang sitwasyon doon. Pero ito ang interesting part mga kaibigan. Hindi na ito parang impossible fantasy tulad nung mga nakaraang taon. Ngayon, mas realistic na. Una, si LeBron kayang gumawa ng plays. Si Steph kayang gumalaw off-ball. Pareho mataas ang basketball IQ. Pareho clutch. Parehong champions. Kaya maraming fans at analysts ang nagsasabing kung may isang superstar na perfect fit kay Steph, baka si LeBron talaga iyon. Pangalawang dahilan kung bakit lumalakas ang rumors. Desperado na ang Warriors na mag-maximize ng remaining years ni Steph Curry. Hindi na bata si Steph. Hindi na rin bata si Draymond Green. At kahit nandyan si Jimmy Butler, malinaw na kailangan pa rin nila ng isa pang superstar para makalaban sa stacked Western Conference. At ayon sa iba't ibang reports, aggressive daw ang Warriors ngayong off-season sa paghahanap ng malaking pangalan. Kasama sa mga rumored targets, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, at syempre LeBron James. Pero sa lahat ng iyon, si LeBron ang pinakaposibleng available. Ngayon pag-usapan natin, paano nga ba ito mangyayari? Dahil syempre, hindi simple ang pagkuha kay LeBron. Una sa lahat, salary cap nightmare ito. Napakalaki ng kontrata ni LeBron at kung gagawin ito ng Warriors, malamang kailangan nilang gumawa ng sign and trade o mag-sacrifice ng ilang importanting players. At honestly, malaking risk iyon. Dahil kapag ibinigay mo ang future assets mo para sa isang 41-year-old superstar, all-in move talaga yon. Pero alam naman natin ang Warriors, kapag may chance manalo ng championship, willing silang magsugal.